Hindi lebel ng tubig ang sinisilip ng mga residente sa balunayan sa Mariveles, Bataan, kundi isang lalaking nahulog doon. Ayon sa may-ari ng balon na mahigit 70 talampakan ng lalim, lasing ang lalaki ng madulas habang nag-iigib. Pinagtulungang iahon ng lalaki gamit ang mahabang tali. Nasagip siya matapos ang 4 na oras. Tatagal pa ng hanggang 3 linggo ang mainit na panahon ayon sa Pag-asa. Kaya doble ingat pa rin, lalo't ang ilang lugar nakararanas na ng heat index na nasa danger category na o yung nakaka-heat stroke. May report si Marisol Abduraman. Tila pansamantalang pahinga mula sa mainit na panahon ang panakanakang ulan sa Metro Manila at Cavite Probinsya. Pero sa ibang lugar, nasa danger category ang heat index. Ibig sabihin, pwede itong magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Sa Catarma Northern Samar, umabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura kahapon. Grabing init! Ramdam sa kalapit na bayan ng San Antonio ang init, kaya ang ilang residente sa labas na ng bahay namamalagi. May mga cases po tayo na nag-paint na students. We're advising naman yung mga kababayan natin if wala naman po talagang importanteng lakad, to take shelter from the heat, especially sa mga peak hours natin, 11 to 2. And we're also reminding everybody to take ample amount of water. Sabi ng Pag-asa, mas nararamdaman ang heat index sa mga isla. Dahil sila ay napapalibutan ng dagat, so mas maraming available moisture doon sa kanilang area, kaya mas maraming na-absorb na init at inilalabas ulit na init. Kahapon, umabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na italaya ng Pag-asa sa Daet Camarines Norte na nakaharap sa Pacific Ocean. Sa Lapu-Lapu City, 3 preso ang isinugod sa ospital dahil sa heat stroke. Pansamantala silang nagpapagaling sa Jail Facility Clinic. Sa Zamboanga City naman, may estudyante na tumaas ang blood pressure dahil sa init. Maging sa Metro Manila, nakaranas din ang heat index na umabot sa 42 degrees Celsius sa Quezon City. Kaya ang buko vendor na naabutan namin sa kalsada kanina, init na init pa rin kahit nasa lilim na. Pag ganito ba, kainit ang panahon, ikaw ba ay nag-iikot-ikot? Hindi na po. Ano na lang ginagawa? Kaya nga ako kasi sobrang init eh. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 linggo pa inaasahan na magtatagal ang mainit na panahon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong napapadalas na ang pag-ulan, hindi lang sa baha dapat maghanda. Dapat ding mag-ingat sa kidlat. Sa Cotabato, isang guro ang nakuryente ng tamaan ng kidlat ang puno sa labas ng kanilang classroom. May report si Joseph Moro. So ito yung tinamaan ng kidlat kanina lamang. So ito ay puno ng mangustin. Malapit lang ang punong yan sa classroom kung saan nagkaklase si Teacher Marilyn Villarin. Umapang ang kuryente ng kidlat sa isang silid at na kuryente ang guro. Napakalakas po. Akala namin bumbang sumabog. Parang sinipa ko at tumilapon. Hindi ko po alam paano. Ang bilis. Parang galing sa laptop na hawak ko lang yung kuryente. Dumilim saglit yung aking paningin. Sabi ng Pag-asa, ang isang kidlat ay kaya magbigay ng 15 million volts. Gagapang ito sa lahat ng electric conductor gaya ng nakasaksak na electric cable. Hindi man napuruan si Teacher Marilyn na mula at namanhid naman ang kanyang kamay at braso. Pero sa San Jose, Nueva Ecija, hindi pinalad ang 2 sa 3 menor de edad matapos tamaan ng kidlat. Nagpipiknik daw sila noong Lunes sa kubong nasa gitna ng bukid nang biglang magka-thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, hindi pa rin ligtas sa kidlat kahit nakasilong. Unang tatamaan ng kidlat, yung lang malapit sa ulap. Kung walang mga puno doon at ikaw lang yung pinamatas, doon mag-attract ng 2 polarity, doon dadaan ng kidlat. Paalaala ng Pag-asa, kung may kidlat at nasa loob ng bahay, iwasan ang paggamit ng telepono o mga gamit na gawa sa bakal. Lumayo sa mga kawad ng kuryente o appliances at iba pang dekuryenteng gamit. Kung nasa labas naman, sumilong sa pinakamalapit na bahay o gusali. Pwede rin sa sasakyan basta may bubong at bintana na dapat isara. Pero huwag hahawak sa kahit anong bakal. Huwag ding sisilong sa mga traktora. Hindi rin pwede sa mga waiting shed at mga tent. Iwasan din ang mga puno, poste ng kuryente, mga kawad ng sampayan, alambreng bakod, tubo ng tubig o anumang gawa sa bakal at mga basang lugar. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa isang isla, natunton ng mga pulis ang isang lalaking nagtago matapos umanong gahasain ang anak ng kanyang kinakasama. Yan at iba pa sa spot report ni Emil Sumangit. Matagal bago natunto ng mga otoridad ang lalaking ito sa Talim Island, Binangonan, Rizal para masilbihan ng warrant of arrest. Ang karpintero sa isla na si alias Marvin nahaharap sa reklamong panggagahasa noong nakarang taon. Kung ikukumpara sa larawan, noong isang taon pumayat at umikli ang buhok ng suspect. Mismong anak ng kanyang kinakasama ang sinasabing kanyang pinagsamantalakan. Wala siyang pahayag. Kalahating taon nang walang kumukuha sa isang backpack na naiwan sa Interline Custom Storage ng NAIA Terminal 1. Sa inventory, napansin ang hindi pangkaraniwan itong bigat ng idaan sa x-ray machine. Bukod sa damit at toolkit, tumambad ang lagpas sa 2 kilong hinihinalang shabu. Abot daw sa 19 million pesos ang street value nito. Na-turn over na sa NAIA PIDEA ang bagahe na nakapangalan sa isang Uganda national. Dugo at wala ng buhay nang abutan ng mga otoridad si Police Lieutenant Colonel Victor Aklan sa isang condo unit sa Biñan, Laguna. May narinig daw na putok ng baril ang isa sa mga security staff galing daw sa kwarto ng pulis. Sa paunang impormasyon, accidental discharge of firearm ang nangyari 5 buwan ang naninilbihan bilang hepe ng San Pedro City Police Station si Aklan. Enero nitong taon nang madistino siya sa Laguna Police Provincial Office. Wala pang pahayag ang Biñan City Police Provincial Office maging ang pamilya ni Aklan sa nangyari. Patuloy ang investigasyon. Emil Sumangil nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng NGCP na kayang kontrolin ng China ang supply ng kuryente ng Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, binusisi ng ilang senador kung kaya bang isabotahe ng China ang power supply dito. 40% kasi ang share ng isang China state-owned corporation sa NGCP, kaya naniniwala sina Senator Raffy Tulfo at Senadora Risa Ontiveros na banta ito sa national security. Sabi ni Tulfo, may sources siya sa intelligence community na nagsasabing pwedeng makontrol ng State Grid Corporation of China ang NGCP kahit malayuan. Pero ayon sa NGCP, hindi ito magiging banta. Nag-inspeksyon na rin daw doon si National Security Advisor Hermogenes Esperon kaugnay ng umano'y remote control na kayang gamitin ng China. Pero giit ni Tulfo, mismong si Esperon ang nagsabing may vulnerability sa sistema. Puna ni Senadora Grace Poe, pinakamalaki pa rin ang share ng korporasyon mula China kumpara sa 30% ng Monte de Oro Grid Resources Corporation at 30% ng Calaca High Power Corporation. Best time ever daw ang muling pagbisita ni Miss Universe 2022 Arbonne Gabriel sa Malate, Maynila, kung saan lumaki ang kanyang Pinoy dad. Biyaheng Amerika naman ang Eraserheads para sa kanilang concert tour. May report si Aubrey Carampel. Biyaheng Amerika na ang Pinoy iconic band na Eraserheads para sa kanilang USA at Canada concert tour. Ayon kay Ellie Buendia, iba raw ito sa huling El Bimbo Manila show dahil wala silang guest performers. We just want the crowd to enjoy themselves and hopefully we bring a little bit of home to them. Sabi naman ni Marcos Adoro, para na rin daw itong reunion nilang apat dahil matagal na silang hindi nakapag-tour. Media partner ng kanilang concert tour ng GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. We are currently on the way to visit my father's street where he grew up. I have family there, friends there, and I'm very excited about this. Nostalgic para kay Miss Universe 2022 Arbonne Gabriel ang pagbalik sa Malate, Maynila, kung saan lumaki ang kanyang Pinoy dad na si Remigio Bonzon. Kwento ni Arbonne, looking forward siyang makabalik ng bansa. Family Day was everything. The best part is that we were able to hand out meals and school supplies to all the children, and it was just the best time ever. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pabata na ng pabata ang mga Pinoy na nagkakaalta presyon. Ayon sa Philippine Society of Hypertension, tumaas ang bilang ng mga adolescents na naging obese nitong pandemic dahilan para maging high blood. Wala na rin daw kasing exercise ang marami. Nababad pa sa online classes ang mga bata kaya laging nakaupo. Sa tala naman ng DOH, panglima ang hypertensive disease sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino noong isang taon. Marami rin daw ang mga Pinoy na hindi alam na may alta presyon sila. Ngayong tag-init, posible rin daw na tumaas ang BP. Payo ng mga eksperto, mag-monitor ng BP.
Kung mataas, magpatingin sa mga doktor. Huwag ring kalimutan ang regular na pag-ehersisyo. Gumawa ng kasaysayan ng BTS member na si Suga bilang ikalawang K-pop soloist na may album na ilang linggo nang nasa Billboard 200. Going steady ang solo album niyang D-Day na 3 linggo nang nasa Billboard Top 40. Nag-number 2 pa ito sa listahan kamakailan. Ito na ang ikalawang beses na pumasok sa Billboard ang album ni Suga. Ang una ay ang 2020 mixtape niyang D2. Dahil dyan siya ang kauna-unahang K-pop soloist sa Billboard 200 na may 2 album nang nakapasok sa Top 20 album. May pa-tracklist reveal naman ng K-pop group na ENHYPEN. Para yan sa 4th mini-album nilang Dark Blood. Ilan sa kantang kasama rito ay Fate at Bite Me. Ire-release na ang album sa May 22. Nananatiling malakas ang financial performance ng GMA Network nitong 2022 ayon kay GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, ibinahagi ni Attorney Gozon ang mga tagumpay nitong nakaraang taon at ang mga plano sa pagpapalago ng Kapuso Network. Patuloy pa rin daw ang pagbibigay ng GMA Network ng mataas sa dividend sa stockholders nito na nasa 5.35 billion pesos ngayong taon. At pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ng GMA. Sa kabuuan ng 2022, 28 sa top 30 programs nationwide ay mula sa GMA. Nananatili rin daw number 1 sa radyo sa Mega Manila, ang Super Radyo DZBB at Barangay LS. Sa probinsya, nangunguna rin sa ratings ang mga programa ng GMA Regional TV. Patuloy rin daw ang pag-organisa ng Synergy team ng events at concerts dito at abroad. Sa international, pinalawak pa ng GMA ang reach nito. Ang GMAnetwork.com nilagpasan din daw ang ibang Filipino media sites sa local at global ranking as of December 2022 ayon sa SimilarWeb. Ang GMA News Online naman ang most trusted online platform sa bansa. Base sa Digital News Report 2022 ng Reuters Institute for the Study of Journalism. Big year din daw ang 2022 para sa talent management arm ng GMA na tinatawag na ngayong Sparkle. Pumasok din sa iba't ibang collaborations ang GMA sa iba't ibang content producers para sa mga dekalidad na palabas. Our unrivaled, independent, distinct brand of journalism and innovative concepts have earned us the distinction of being the most awarded Philippine broadcast network, armed with a wide reach, superior content, and technology, and the most talented people in the industry. I am hopeful that the next years will be GMA's best years. Buffet sa bukid? Wala sa states niyan. Kaya ang pakulong yan ng isang kainan sa Albay, sinubukan ng isang food vlogger na laking Amerika. Panoorin sa report ni Mark Salazar. Sabay na food trip at road trip ang destinasyon sa kabukiran. Bukid-style buffet, yan ang gimmick ng isang resto sa Legazpi, Albay. Mula sa mga certified Pinoy side dish na steamed kangkong at okra with bagoong, hanggang sa mga simple pero nakakabusog na ulam gaya ng pritong tilapia at talong. Eat all you can at feel all you can sa probinsya vibe nito. Isa sa mga sumubok, ang food vlogger at laking states na si Justin. I featured a series of different buffets that I've been to, and that's what gave me inspiration to visit this buffet. Mas sanay man sa banyagang salita, Pinoy na Pinoy naman daw ang kanyang panlasa. My parents did expose me and let me try almost all of these different options that they served at the buffet. At ang lalong kumumpleto sa kanyang bukid experience, ang itsura ng lugar. Malabahay kubo na interior at may mga banderitas pa na akala mo'y may piyesta.
It has like a modernized Kubo design concept. And so they have little plants you'll see in parts of the video, and also some local materials that they use. Seeing and being able to try these things really was a cool experience. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.